Anka here. Welcome to Offstage 4.0 Management's awesome interview series. Nagbabalik po tayo with another special guest. He is an actor, dancer, and commercial model. Sa dami ng nilabasan niyang TV shows, commercials, movies, and dancing gigs, nakasulat na sa kanya ang mga salitang passion, hard work, at pangarap. From embracing small roles to dreaming big, please welcome Mr. Justin D. Hello. Palakpakan naman dyan. Hi Sir Justin, kamusta po kayo? Hello, okay naman. Medyo kinakabahan first time. Next time. Okay lang yan. Thank you for having me here. Thank you po for saying yes to our invite here at Offstage. We're so happy to have you here. Yes, maraming salamat din po sa inyo. And Sabi ko nga po kanina, you are an actor, dancer, and commercial model. Yes. Ang dami mo na rin pong experiences and roles na ginanapan. Gaano ka na po ba katagal sa industriya? sa industry ng sa pagsasayaw, nag-start ako 2011. 2011. Sa acting po? Sa acting, parang 2017 yung first appearance po sa TV na acting talaga yung ginawa ko. Medyo matagal na rin. Kaya I'm sure na madaming mai-spill si Sir Justin dito. Pero bago po tayo pumunta sa kung paano ka nagsimula, let's take it back from when you were young. Ano po bang klaseng bata si Justin? Mahilig na po ba kayo sa pagpa-perform? Actually, nung bata pa ako, talagang wala akong talent eh. Ganon. Sa circle of friends ko talagang kung ano lang yung mga nasasamahan ko dati nung bata ako, puro laro, ganyan. Ano gusto ko talaga nun, bukod sa pagsasayaw, is yung paggigitara. So hindi ko na-expect na mapupunta ako sa pagiging dancer, ganyan. Naisip ko na parang okay ito parang ito yung feeling ko magiging work ko, tas yun na yung naging isa sa source of income ko. So parang nag-start po kayo as musician, yun talaga yung gusto niyo nung Actually, bata? hindi yung musician, parang tambay lang. Tambay na nagigitara? Yeah, tambay lang talaga ako nung time na yun. Kasi wala naman din akong work that time. Nagkaroon ako ng ibang circle of friends sa ibang lugar naman kasi lumipat kami ng bahay. So doon ko nakilala yung dance group ko. One time, yung grupo namin na yun, na-invite kami sa isang TV show. So doon ko na yung sarili ko na dancer pala ako. Magiging dancer pala ako. Pero growing up po, I'm sure you have idol. Sino po yung lagi niyong napapanood na parang nasa isip niyo, gusto ko, paglaki ko, ganito ako? Ako kasi, batang 90s ako eh. So napapanood ko dati yung Maneuvers yan. Siyempre kay Gary V. Talagang iba yung mga sayawan nila. Inisip ko one time, magiging ganito kaya ako. Pero what about them po that inspired you? Yung hataw nila sa pagsasayaw tsaka yung puso nila sa pagsasayaw kasi iba talagang mga backup ni Gary V, Maneuvers, talagang kay Lord talaga yung sayaw nila eh. Pag sumayaw sila parang hataw na, kay Lord talaga yung sayaw. Shout for joy, yung mga napapanood ko dati. Nakakatuwa naman po na ganong mga klaseng idols yung iniidolo nyo talaga. Pero before entering showbiz, we all start somewhere, di ba? How did you discover that you can dance or you can act? Actually yung dance, yun nga dun sa dance group ko dati sa high school. Pero yung acting, yung one time na naging dancer ako sa TV, sa GMA Sandy Pinasaya before, that was 2017, nag-start ako. May mga writer ako naging friends and producers. Sabi nila sa akin, bakit kaya hindi natin ipasok si Justin sa isang role? So yun yung pinaka first time na naging role ko sa TV, sa GMA Sandy Pinasaya is yung Boys Room. Nakasama ko sila Alden Richards, sila Roro Madrid. Di ko na-expect na bibigyan nila ako ng role kasi syempre dancer lang naman ako. Isa lang naman akong passerby, laging sa likod ng artista. So ginrab ko yung opportunity na yun. Binigay ko yung best para, sige, itatry ko to. Malay ko, baka ito yung way ko. Pero back then po, di ba sinabi niyo po na nagpo-perform kayo sa school, ganyan. Marami pong tao ang nagsisimulang umacting, mag-perform sa school. Pero once na umalis sila sa school, they stop performing. Pero kayo, you choose this path. Ano po yung moment that made you realize na gusto mo talagang seryosohin yung karera sa entertainment? Before ako naging dancer, naging sales clerk din ako sa isang mall, around QC sa SM Fairview. Yung madam ko, supervisor ko nung time na yun. Gusto ko kong irregular. Nung time na yun, nagsasayaw-sayaw na rin ako sa TV noon. So parang pa-racket-racket pa lang ako. Sabi ng supervisor ko, feeling ko hindi ka para dito. Hindi mo to linya. Yes, meron ka pang mas mararating or mamahalin mo, mas gugustuhin mo. Doon na nag-start na yung pagsasayaw is yung yun na talaga po yung pinurso nyo. Yes, tsaka siyempre sa family ko, gusto ko rin makatulong. Do you remember your first TV appearance? Hindi ko na matandaan, pero nung bata ako, one time sinama ako ng parang friend ng mami ko. Mami. Friend ng mami ko sa isang teleserye, MMK. Pero ako nung parang 8 years old pa lang ata ako nun. Ang role ko nun is estudyante. Child star ka pala, sir? Hindi ako child star, pero extra ako nung time na yun. Extra. Yes. Ang role ko nun, naalala ko, umiyak lang ako sa isang teacher na namatay.
Si Miss Gina pa rin yung time na yun. So marami kami estudyante. Pag naimatay si teacher, kumpulan lang kayo, iyak-iyak kayo. Pero hindi ko alam kung nakita ko sa TV nun. Pero yun talaga yung pinaka-naalala kong na first TV appearance na. So at a very young age, talagang Yes, meron ka na ring experience, gano'n nakikita mo na siya. Saka mahilig talaga ako manood ng TV shows na live. Like Itbulaga dati, nanonood ako. Nagpa-picture pa nga ako sa mga sex bomb noon. Paano po kayo nakuha doon? Did you audition? Di ba, mahilig ako mag-audience sa mga TV show. May isang night show every Sundays is yung Shall We Dance. Ang mga audience noon is lahat dancers. So kami, yung grupo ko nung high school, nanonood lang kami, sinasama kami, ganun. May talent pa nga, 200 pesos, ganyan-ganyan. Sige, go tayo kasi masaya yan. Makakita kami ng mga artista. Lucy Torres, Regine Tolentino, napapanood namin. One time, yung isang grupo doon is Speed Dance Company. Nagkaroon ng playtime. Sige, sino yung grupo dito na gustong sumayaw? Parang patay oras. So yung grupo namin, sumayaw kami. Doon ko na-meet si Kuya Egay, artistic director ng Speed Dance Company, choreographer. After namin sumayaw, kinuha yung contact number ko. Dalawa lang kami, ako at isang friend ko. Then time na pinabalik ako. Ang pagbalik ko noon, hindi na as audience, isasama ka namin dito sa grupo. So, ang dami din pala, sir, na nakukuhang artista na nakikita lang talaga. Yung mga nanonood na nakikita lang talaga at kasama ka doon. Yes po, nanonood talaga, audience lang talaga akong time na. Habang nag-go si Miss Lucy noon, sayo-sayo lang kami sa likod. Parang ganun lang talaga yung role namin. So, masasabi niyo ba na talagang puhunan din ang physical look? Kasi syempre, nakita ka eh. Siguro po, pero noong time na yun, sobrang payat ko pa talaga. Hindi ko nga iniisip na ako ba yun dati? Parang ganon. Pero sa dancing din kasi, sir, nakita ka din for your galing sa siguro experience lang din sa mga nakakasama ko. Naka-experience ka rin po ba ng pag-audition? So, audition, yes po. Siguro hindi ko nisip na audition yun eh. Pero parang yun na rin yung pinaka-audition na biglaang audition na nangyari sa akin. Na makapasok ako sa Speed Dance Company. Then nagtuloy-tuloy na nagkaroon kami ng ibang show. Puro show sa TV5. Nag-start ako TV5 talaga. Among all your auditions, what do you consider your most memorable? Nagkaroon ako ng regular show na umabot ng taon. Tapos nagkaroon ako ng panibagong mga kaibigan. Sila rin yung nag-guide sa akin. Hanggang sa doon lumabas yung character ko, kung sino ako. Kasi dati mahihayin talaga ako eh. Sobrang tigas ang katawan ko, sobrang di ako marunong mag-knee slide. Talagang di ko alam, sila pala may mga knee pads. Di ko pa alam yung mga ganun time na yun. So sila yung nagturo sa akin, sila yung nag-alaga sa akin kung paano magiging isang Justin. Na-turn down ka na din po ba sa mga shows? Marami. Bukod sa pagsasayaw, nagka-casting din ako sa mga VTR, sa mga commercials. So maraming role na siguro hindi para sa akin. How do you cope with that po? Dinidibdib mo ba talaga siya or iniisip? Or light lang? Hindi, okay lang. Kumbaga, iniisip ko, marami pa naman dyan eh. Or si Lord na bahala. Si Lord. Oo. Lagi kayong kay Lord, no? Kahit nga bago ako sumayaw, kabadong tao talaga ako eh. Kumbaga, umugot ako ng lakas ko sa mga kasama ko. Sila yung nagpapalakas ng loob po, kaya mo yan. Kasi talagang nag-start ako nun, mahihayin talaga ako, may pagka-nonchalant ako, nandiyan lang ako sa isang tabi. So, nung nakasama ko sila, talagang doon lumalabas yung kulit ko, doon lumalabas yung kung sino ako ngayon. Addition sa mga kasama mo na nagpapalakas sa'yo, si Lord. Yes. Si Lord, syempre. On a positive note naman, ano po yung feeling when you had your first TV show or your first experience sa set? First role ko na nakuha ko dun sa GMA Sunday Pinesa is yung Boys Room. Kasi one of the main character ako nun eh, nung time na yun eh. Nung 2017 and until 2019, dire-diretso yung show. Syempre, may kaba kasi puro big stars yung nakakasama ko. Sino pong mga big stars yun? Sila Alden Richards, Ruru Madrid, Miguel Tan Felix, Wow. Marian Rivera. Yung mga main host namin before. Parang sa kanila din ako umuhugot kasi syempre sila magagaling na, kumbaga ako less experience pa lang ako nung time na yun. So marami rin ako natututunan sa kanila kasi sila rin nagtuturo sa akin, kumbaga ganito gawin mo, ganun. Grabe din yung kilig kapag nakukuha mo yung mga ganong klaseng opportunity, no? Pero syempre, aside sa mga positive experiences, syempre mga opportunities yan, ano po yung reality ng showbiz that you never expected? Ayun, kumbaga yung pakikisama rin siguro sa showbiz, syempre sa dami ng nagiging artista, kailangan mo rin makisama sa kanila. And in spite of the glitz and glamour of show business, napakahirap din po ng industriyang ginagalawan nyo. Yes po talaga. Ano po yung biggest adjustment na ginawa mo sa sarili mo? Para sa akin, kahit mapuyat ka or yung time na kailangan mo rin talaga i-push yung sarili mo eh. Push lang ng push. Yes, ipupush mo talaga kasi kung di mo gagawin yun, kung di mo mamahalin yung trabaho mo, walang mangyayari. Kailangan talaga maging ready ka sa lahat ng ibibigay sa'yo. Mahirap po ba sa inyo para mag-adjust sa ganong klaseng set? Lagi ginagabi, puyatan, simula umaga hanggang gabi, trabaho. Oo, kasi sa dancer talagang kailangan malakas yung immune system eh. Kasi ang kalaban dyan, puyat talaga eh. Tsaka sakit ng katawan. Siyempre, kailangan may pahinga rin. So, kaya mo talaga, sir, yung palakad sa industriya, yung mga
puyatan kapag gusto mo yung ginagawa mo? Yes po, pag mahal mo talaga trabaho mo, kahit puyat ka or pagod ka, talagang go lang ng go. Go lang ng go. And noong 2019 po, you had a regular show. Naging bahagi ka ng LOL Boys sa Tropang LOL ng TV5. Kamusta po yun and what did that experience mean for you at sa career mo? Sa akin, parang yung Tropang LOL is a blessing. Kasi during pandemic, kami yung unang nagkaroon ng trabaho sa TV. Nag-pandemic, di ba? So, di ko na-expect na magkaka-work pa ako, ganyan. Kasi pandemic, naranasan ako magtinda ng siomai, burger, ganyan-ganyan. Kasi wala kaming source of income. Kami mga dancers na wala ng work. May isang choreographer na nag-contact sa akin, magkakaroon daw ng noontime show, which is si Ate Mariposa. Kinontak niya kami ganyan, baka may kilala kang boys kasi may noontime show. Tuwan-tuwa ako ng time na yun kasi after 1 year, magkakaroon ulit ako ng work, regular. So malaki yung pasasalamat ko kay Mariposa. Tsaka sa mga naging kagrupo ko, siyempre, isasama ko yung mga naging kagrupo ko. Blessings talaga yung Tropang LOL kasi kami yung naging backup dancers kahit pandemic, kahit naka-mask kami, naka-face shield, may trabaho kami. Sino pong mga stars na nakasama nyo doon? Sila Kuya Billy Crawford, Alex Gonzaga, Waki Kiray. Gaano po yung tumagal, yung regular show na? Yung show namin is tumagal ng 4 years din po. 4 years? Yes, tumagal siya. So, nag-end po siya ng 2023? Tama po mga ba? ganun. Mga ganun po. When that ended, paano nyo po siya dinala? Okay lang ba yung naging... Sa akin, syempre, pag matatapos na isang show or nawawala isang show, parang medyo masakit din. Siyempre, napamahal ka sa mga nakakasama mo. So, kailangan mo ulit mag-adjust kasi eto na naman, hanap na naman tayong panibagong work. Siyempre, buhay dancer, kung saan meron, kung saan may racket. So, ang sumasalba sa aming mga dancers, kami rin. Kapag sino may contact, dito, may racket tayo, ganyan. Pero during that time po, did you had doubts po sa career path na tinatahak mo pag ganong nawawalan ng trabaho? Oo, kasi minsan, pag nawalan na show, talagang napapaisip ka ano kayang next na gagawin ko or saan kaya ako mag-racket or kasi eto na ako kumaga doon na sana yung katawan ko. Pero dahil syempre, dahil may mga kaibigan ako, nagsasaluhan kami. Pero syempre, hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin talaga yung ginagawa nyo. Yes, same thing sa ganun pa rin. Until now, kaya thankful ako kasi yung mga tunay na kaibigan, nandyan pa rin. What is your biggest motivation for continuing what you are doing and for striving hard dito sa industry? Motivation ko is yung family, syempre. Number one kasi naging breadwinner din po ako. So aside from being part of a TV show, syempre, sinasabi mo nga po, mas kilala ka talaga bilang flexible dancer na nagpo-perform sa mga corporate shows and gigs. How do you prepare po for a performance? Siyempre, kailangan mentally prepared sa lahat. Malakas yung katawan mo, kaya mo yung ibibigay sa'yo. Kasi hindi naman lahat ng genre nasasayaw natin. So, kailangan mo talagang aralin. Kahit di ko kaya, gusto ko aralin. Kasi siyempre, ito yung source of income ko. Aarte pa ba ako? Dahil nga po, iba't iba talaga yung mga dance steps na ginagawa nyo. Ano po yung favorite na dance style mo, personally? Sa akin, siyempre, commercial dancing, hip-hop. Hip-hop talaga. Pero na-try ko rin yung ballroom. Nagugustuhan ko rin, pero parang ayaw ng katawan ko Kailangan kasi mas flexible sa ballroom kaysa sa hip-hop. So, hip-hop talaga yung number Yes, one mo, hip-hop. sir. Hip-hop talaga. Dancing isn't just a talent, right? Parang routine siya for you. And sa mga professional dancers, lifestyle na talaga siya. Para po sa mga nanonood sa atin na mga aspiring professional dancers, pwede ka po bang magbigay ng 5 rituals or practices mo para to stay disciplined at creative? Siguro, syempre, number 1, magpe-pray kayo kay Lord. Lagi kayo mag-stretching kasi naranasan din namin na kung ano yung nararamdaman namin dati. Kung di ka mag-stretching, talagang may mga bigla na lang pipitik sa katawan mo. Tsaka syempre, yung stamina kailangan mataas. Nag-workout ako para sumaba kami sa isang mahabang prod, isang mahabang sayawan. Kailangan malakas yung stamina mo. Syempre, yung pagkuha ng steps, hindi pwedeng yung babagal-bagal. Syempre, pag di mo mahal yung trabaho mo, hindi ka ikakas. Yun nga po, kailangan nyo talagang may malakas na stamina. So, kailangan yung mag-exercise lagi, mag-workout. Yes, kailangan din sa dancer yung nag-workout talaga. Anong mga workouts ang ginagawa nyo, Sir Justin? Kailangan ko rin cardio. Yan. Siyempre, Cardio number 1, talaga. cardio or light weights lang. Para siyempre, sa grupo kasi namin dati, sa before, sa speed, may mga liftingans kami. Siyempre, kailangan yung body weight mo is kaya mo buhatin yung babae. Kailangan mong paikutin talaga. Sa food naman po. Sa pagkain, kailangan mo rin talaga i-limit yung pagkain mo. Hindi pwedeng kakain ka ng gusto mo kasi kung malaki yung build mo, di ba, mahirapan ka sumayaw. Kailangan physically fit ka talaga. Grabe talaga ang discipline ng isang dancer, no? Mentally, emotionally, and syempre physically. Kailangan ready talaga yung buong katawan mo.
let's talk about inspirations. Nanonood ka po ba ng mga K-pop or P-pop for inspiration? Sa akin, di ako nahilig sa mga P-pop eh. Boy band, yan. Boy band. Yun yung pinapanood ko dati, kasi 90s nga ako. So, yun yung kinukuhanan nyo pa rin ng mga inspiration for mga dance steps. Basic, pakit. Ano naman po, on being a commercial model naman, you've worked with big brands like McDo, Sun Life, Lazada, and more. Since there are so many talented artists, how do you get a role for a TVC po? Siguro, tiyaga lang eh. Kumbaga, kasi pag sa commercial, may bibigay silang role. So, pag nagpasa, kailangan mo gawin talaga yung ibibigay nilang acting. Wino-workshop ko yung sarili ko bago ko i-videoan yung sarili ko, tapos ipapasa sa kliyente. May audition din talaga? Yes po, lahat ng commercials may audition. Parang sayaw din, may kailangan kang aralin. Minsan may sayaw, minsan yung facial expression. Paano ka mag-i-stand out sa dami ng nag-audition? Siguro, maging natural lang yung acting na gagawin mo sa camera. Or parang isipin mo, yun yung nangyayari sa buhay mo. Or i-adapt mo yung character na ibibigay sa'yo. Then magiging natural na yung mangyayari. Sa iba't ibang brands and projects nga po, iba-iba din yung roles mo. Naging daddy ka na, chef, di ba? Yes, iba-iba. Corporate worker, pati po food delivery rider. Paano ka po nagpe-prepare to bring your character to life? Sa akin, halimbawa, isa akong chef. Ang pinakaano nun, may experience na kasi ako kasi nag-aral din ako ng baking. Baking? Yes. Parang lang siya, short courses lang. Then, one time, yung Sun Life, may pa-audition ng ganito, kailangan ng real chef. Pinakita ko lang kung ano yung naging experience ko sa pagbe-baking. Then, nag-shoot ako ng VTR, ganyan-ganyan, kung paano maggawa ng dough. So, yun yung time na nakuha ko, na hindi ko in-expect na sa dami ng nag-audition, ako yung makukuha. Wow. So, hard work talaga and yes po. Syempre, Tsaka tiyaga lang talaga. Tsaka DIY, sariling mo lang talaga. Kasi yun yung casting eh. Ikaw na mag-video sa sarili mo. Unlike before na pupunta ka pa sa office nila, ganyan. So ngayon, sir, importante na marami ka din talagang skills, no? Skills and experience. Tapos, kailangan mo rin talagang aralin. YouTube. YouTube lang. Pwede ka po bang mag-share ng fun fact tungkol sa commercial shoots na hindi alam ng mga aspiring talents? Yung mga hindi pa nila alam. Nangyayari ganun sa loob ng camera? Yun, mga fun fact. Wala, usually naman, pag nag-shoot lang, kumbaga, syempre, hindi mo kilala yung mga nakasama mo, kailangan mo lang maging friendly. One time, meron yung fast food na na-shoot ako, like yung McDonald's. May challenge. Sasayaw kami ng may hawak na tray. Bukod sa tray, may soft drinks na talagang totoong soft drinks. Then may pagkain, chicken. So, ang nun, kailangan, pag-shoot na, kailangan. Yung sayaw mo, hindi matatapon yung soft drinks. Pero sobra yung sayaw, iikot mo talaga kailangan siya. talaga yung magawa mo yung binigay na steps and so, challenge sa amin yun. One time, natapon sa shoes ko yung soda. So, alam gagawin ko. Kasi ongoing na yung shoot eh. So ako, tuloy-tuloy pa rin kahit ganda basa-basa na ako. Talagang yun yung pinaka-epic na nangyayari sa loob ng commercial. Thank you, sir, for sharing your experiences with us. I'm sure marami ding natutunan at nalaman ang mga aspiring talents, mga dancers natin dyan. So, yun na nga guys, that's a glimpse of what it really takes to survive and thrive in the entertainment industry. Pero kung bitin ka pa at mas gusto mo pang kilalanin si Sir Justin D mula sa mga matitinding pagsubok at mga aral na nakuha niya sa industriya hanggang sa mga pangarap na patuloy niyang nilalaban, don't miss part 2. Coming next month, we dive deeper into his story with unfiltered kwentos, real talk about chasing dreams, and syempre, our fun game, Hit Bites, the ultimate burn test. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and follow us on all our socials. Links are in the description box. Stay tuned on our next episodes as we get to know more of your favorite personalities off stage. See you and stay awesome!